Jinyan. Dapat itigil na ang pagsusunog na nakakasira po rin sa ating bansa. Okay, thank you very much, contestant number 15. Babaw. Okay. We would like to request our audience to please be silent so that we can hear the answer. Now, can you describe what is in the picture? Larawan. Nasa larawan. Nasa larawan ay pagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Cha. So, base sa iyong nakita sa larawan, narito ang iyong tanong. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataong maging isang pangulo ng bansa, Ambot. paano mo maipatigil ang nasa larawan? Nagawa po ako ng batas na bawal magputol ng mga puno sa kagubatan para mapatigil ang pagpuputol. Wow, may kakayahan ka ba na gumawa ng batas? Yun lang? So, thank you very much, Kanya. Number 2. Let's proceed to candidate number 3. Okay, your question, you pick number 8. Oh. Okay, ano ang iyong makikita sa larawan? Di maklaro. Sa larawan ko ay tungkol sa malnutrition ng isang bata. Sige. So, your question goes this way. Base sa larawan na iyong nakita, Ang picture. ihambing ang nasa larawan sa tunay na nangyayari sa ating komunidad. Base po sa larawan na aking nakita, katulad din po ito sa ating komunidad na maraming bata ang nagugutom at nalilong sa malnutrition. Okay, thank you very much, candidate number 3. What number? Okay, you pick number 1. Look at the picture. Ano ang nasa larawan? Base po sa nakikita ko, isa po siyang salon. Isa siyang salon. Okay, base sa iyong nakita, narito ang iyong tanong. Paano mo naman maihahambing ang isang salon o ang nasa larawan sa iyong tunay na buhay? Sama kahapungan dahil ang buhay natin ay parang talon. Dahil po, para kung gumalaw na
dumadaloy po sa ating katawan. Ito po ang nagbibigay buhay sa atin. At base po sa larawan, marami po may tayong talon dito sa ating bansa. Nagiging tourist spot po ito at yun po ay papaunlad sa atin. Thank you. Thank you so much. What number? Okay, number 2. Look at the picture. What can you say about the picture? Ang nakikita ko po sa picture ay pinuputol ang mga kahoy. Yeah, base sa iyong nakita, pakinggan mo mabuti ang iyong tanong. Ipaliwanag ang iyong nakikita at paano ito nakakapekto sa ating bansa. Ang nakikita ko po ay pinuputol nila ang mga kahoy. Dapat hindi nila pinuputol ang mga kahoy kasi pag bumabaha, wala na makakapigil. At yun lang po. Okay, contestant number 5. And number 3 to contestant number 6. You pick number 11. Kaya nakikita mo ba yan na sa larawan? Ano ang masasabi mo? Ang masasabi ko po sa larawang iyan ay may isang bubulo. Sabi ko yun? Sige. Ngayon, narito yung tanong. Paano nakakaapekto ang tinatawag nating species extinction? Ano yan sa Filipino, ma'am? Ang tinatawag nating species extinction ay ang unti-unting pagkaubos ng mga langing nasa larawan. Paano, makinig sa iyong tanong ha, paano nakakaapekto ang tinatawag nating species extinction? What number? She picked number 9. Look at the picture. Ano ang iyong nakikita sa larawan? In my own opinion, I think global water crisis. So, pagkukulang po ng tubig. Sige, so base sa iyong nakita, pakinggan mabuti ang iyong tanong. Ano kaya ang iyong suggestion or suggestion upang magapan ang nasa larawan? Cut mo na? No. Lagi. Kaya nakaibaw na mag-global water crisis.
kang isa ng paypay. Yang ninang ni mo? Ninang? Paypay? Pilit po, ang bawal po ay natuyo at pati ang suwal po natuyo at nawala na po ng tubig. Yan lang po, thank you. Maraming salamat. Contestant number 7. Let us now proceed with contestant number 8. Ang nakuha niya ay number 14. Okay, ano ang iyong masasabi sa larawan? Contestant number 8. Ano ang iyong masasabi sa larawan? Nakikita po natin sa larawan na maraming basura na malapit sa dagat. Sige, so base sa iyong nakita, narito ang iyong tanong. Paano ito nakaaapekto sa ekonomiya ng isang bansa tulad ng ating bansang Pilipinas? Ulitin ko ang tanong. Paano ito nakaaapekto sa ekonomiya ng isang bansa tulad ng ating bansang Pilipinas? Para sa akin po, dapat hindi tayo magtatapon dahil saan ng mga basura o mga plastic natin kinainan. Dapat itapon natin sa tamang sapunan. Dapat din natin itapon sa kalisansan at yun lang po. Thank you. Thank you so much. So that's it. Contestant number 9. Your number is? You got number 16. What can you say? Ano ang masasabi mo sa larawan? Hindi na sagot ko question. Nagsabi ko po ay ang tao pag isa kong lalaki ay nagsabi ng dinamita sa dagat na hindi dapat natin tapunan dahil namamatay po ang mga nakakain natin sa galing ng dagat. Dapat po hindi tayo gamit ng mga pagputok ng dagat para naman hindi mamatay ang mga pag-food, mga seafoods para natin makain. Yun lang po at dapat din po na hindi tayo makaputok para po hindi po tayo makapagpunan. Yun lang po. Maraming salamat. Ang question. Tayo tatanong, nasagot na? Nasagot na ba? Hindi pa. Your question is, ito ba ay tama o mali? Bakit? Hindi po ito tama. Dahil po, dapat po, kung gusto niyo pong manguha ng mga isda, ay dapat lang po kayo gagamit na langkat. Yun lang po. Maraming salamat. Contestant number 9. Now? What number? We got number 12. Okay, look at the picture. What can you say about the picture? Or ano ang masasabi mo? Now, base sa iyong nakita, paano ito may naaring tulad sa buhay ng bawat Pilipino katulad mo?
can you say about the picture? Lesson number 2. Nalibang. What can you say? Ano masasabi mo sa larawan? O nasa larawan? Sabi ko sa larawan din. Kulang na napakain. Sige, tingnan mabuti ang larawan at pakinggan ang iyong tanong. Ito ba ay naaayon sa ating tema ngayon? Paano at bakit? Hindi ito lang sa ating Tema. Choose number 5. There. Ano ang nakikita mo sa larawan? Overwhelming. Are you ready to answer? Okay. Your question goes this way. Magbigay ng sariling opinion tungkol sa larawang iyong nakita na pwedeng pagpulutan ng aral. Ang global warming ay sanhi ng mga pagsusunod ng mga plastic na nagkasira sa ating ozone layer. Kaya dapat natin pigilan ang mga gawain ito dahil ito para hindi natin Mimi Momo. Mimi Momo. Mama. kung hindi natin ito Ikaw, sir, judge na baka. experience Ini bago pa hindi natin ito ma-experience para hindi maging mainit ang ating temperatura. Yan lang po. Ella number? Okay. Choose number 3. Describe kung ano ang masasabi mo sa larawan. I'm sure. Imo din na. Isa po. Tagawan ng mga kahit ano po. Okay, tagawan ng kahit ano. Audience, please listen para mapakinggan natin mabuti ang kaniyang sagot. Narito ang iyong tanong, makinig. Magbigay ng isang salita na makapaglarawan sa iyong nakikita at ipaliwanag ayon sa sariling pag-unawa. Ha? Hala. Di kita Give me your number. You choose number 10. Okay, sige. Ano ang iyong nakikita ang nasa larawan? Ang nakikita ko sa larawan ay overpopulation. Yeah, base sa iyong nakita, kung pakinggan mo mo sila ang iyong tanong.
dikit-dikit ang bahay at kapag may sunog, kapag nasunog ang isa ay nasusunog din ang ibang katabi. Yun lang? Okay, thank you very much. Contestant number 5. Contestant number 6. Lagi ka libre. Dikit-dikit ang mga bahay. What number? Picture number 6. Dikit-dikit ang mga bahay. Yung mo bitaw. Yeah, look at the picture. Tingnan mo mabuti at ano ang iyong masasabi. Dikit-dikit ang mga bahay at masira ang Mga basurang sinapon sa iyo. Okay, pakinggan mabuti ang iyong tanong base sa larawan. Bilang isang, Bayoy, Pilipino ka ba? Bilang isang Pilipinong bata, paano mo may paniniwanag ang mga nasa larawan kung ito ba ay tama o mali? Mali dahil tinatapunan ang ilong ng mga basura. Yun lang, at maraming salamat. Contestant number 3. Last, contestant number 7, the last number. What number? Number 13. Is it lucky or not? Bayi. bahay. Balik. Ah. Tingnan mabuti ang larawan at ano ang iyong masasabi. Sa tindot. Sige, so base sa iyong nakita, narito ang iyong tanong. Ito ba ay pwedeng solusyonan ng siyensya o science o hindi? Ipaliwanag. Kuan. Makuan siya. Kuan. Magkuan o magic. Maraming salamat, Professor. Number 7.